ayan, nandito tayo sa aking mahiwagang opisina. Yes, balik na kami sa Switzerland. Kakauwi lang namin sa Switzerland. At ayan, it was really nice, guys, experience going to Greece, and we'll be going back there maybe next year. And yes, talaga, memorable talaga yung experience namin doon, yung food, especially food, then yung beach, at yung kakulitan ni Julian sa beach, and then yung pasyalan namin. Kahit hindi kami pumunta sa museum, okay na rin, guys, kasi yung Greece, yung sa labas nila, yung view sa labas, especially sa Heraklion, yung Venetian port nila, ang ganda. Makikita mo yung parang boulevard, may mga rocks, yun. Then may castle yung pinuntahan namin. Hindi ko binidyohan yung sa loob. Actually meron akong video. Kasi yung sa loob ng museum sa Venetian fortress doon sa malapit sa Heraklion, yung Venetian port. Ayun, nag-record ako ng video. Kaso madilim, so hindi ko na lang in-upload. At siya, medyo shaky, so ayan, kasi panay ako hawak kay Julian, then so stop ko muna tong video ko sa loob ng museum. Check ko muna si Julian, priority si Julian, kasi kung ano mangyari sa museum, example na nakabasag siya, agoy, mahal masyado yung presyo ng isang isang item doon sa museum, especially centuries old na patay. Mawawalan kami ng bahay dahil sa nasira yung yung gamit sa or yung item sa sa museum. So ayan, so na-stop ko yung video doon sa loob. Meron ako video pero na-stop ko, and then finokus ko si Julian, kasi if you have small kid and then going in the museum that are yung mga items na very, very old, and then very, very, very expensive. So, kailangan mo talaga hawakan yung anak mo. Then, always tell them to only look, don't touch. Yan, ilang beses ko sinabihan si Julia, as in, grabe, na yung ko. Ayan, yun, sinabihan ko siya. Yung pagkakit namin sa hagdan, yung doon kami sa Venetian fortress, yung Venetian castle, yan. Galing kami sa loob ng museum, then umakit kami, then ayun, na ako na parang, kasi panay ako, Julian, don't touch, only look, don't touch, no, only look. Then he's testing me, he's testing my patience, and then ayan, at yeah, it's normal, guys, because small kids, they're very curious, and they would like to test your nerves. But then again, I stay calm as possible. And then ayun, pagkakit namin sa Venetian castle or Venetian fortress, ayun, medyo okay yung mood namin. Wala kang makikitang items or items sa museum. So only the view, yung how it looks like on top of the fortress, yan, yung mga saan nila nilalagay mga canyon, ganun. So ayun, pero yung canyon wala doon nilagay sa museum. And then ayun, nagpapahangin kami doon, then si Julian lakad doon sa mga sa stairs. Ayan, talaga yung mga stairs dati, yung mga Renaissance period or medieval period, yung mga stairs na medyo maiikli, yung mga small steps. So kung aakit ka, maraming steps kang lalakarin. Ayun, hindi yung normal steps natin sa sa stairs. Medyo okay siya, kasi medyo fair and normal steps. Hindi katulad dati sa medieval period, as in grabing pang small distance lang, then step, and then small distance and step. Ayun. So ayun. So funny. So ayan, guys, before lumipat kaming papuntang Switzerland sa Basel, alam niyo po, guys, nag-pray talaga ako na mayroong good news na na matatanggap ko, or ma-receive ko na na good news from the mailbox. Ayan. So pag-uwi namin, chinek ko agad yung mailbox namin. Maraming mga mails, mga post mails. So sabi ko,
Sineparate ko yung kay Papi V, akin. Papi V, akin. Sabi ko, ano itong isa? Parang parang feel ko ito na yata yung resulta. Then ayun guys, inopen ko yung isa-isa. Yung isang envelope, last na yun. So yung iba, bills. So, sabi ko, okay. And then yung pinakalas, yung malaking envelope. Sabi ko, ito na yata yun. Kasi guys, ang joker masyado. So yeah, before kaming nagbakasyon sa Greece, nag-take ako ng exam sa language test, FIDE test. Last year hindi yata yung last year. This year pala yun, around February or March, ewan ko kailan ba yun. Nag-take ako ng test. I think, parang last year yata yun, guys. Last year, hindi ako sure. Basta andyan sa mga vlogs ko. So, yan, nag-take ako ng FIDE test. Ano siya, language test, guys, German language test. So, yung resulta noon, yung first round, yung first attempt, first test ko, yan, yung writing, pasado ako. Sa talking and hearing, baksak ako. So, ayun. Grabe, ako noon, grabe down yung mood ko noon. As in, say ko, ba't ganun? Hindi na ako hindi na ako mag-take 2 nito. Gusto ko na bumalik sa Pilipinas. So, ayun guys, minamotivate ako ni Papi V na, try again. And don't worry, kasi hindi naman lahat one try lang, pasado lahat. So, may iba nagtitake 2, take 3, take 4. So, try again. Taking it second time. So, ayun, before kami nag-travel sa Greece, nag-take 2 ako ng language test. It is a FIDE test. At ayun, pasada ako, guys. Ang tinake ko yung speaking and listening. So, pasado ako. So, pasado ako sa writing, pasado ako sa speaking and listening. At guys, ang tawag nito, so yes, writing, dapat pasado ka sa A2. Yun ang requirement, guys, sa writing. May requirement kasi when you apply citizenship or Swiss passport. So, kailangan mo, ang requirement dito, kailangan mo ipasa, kailangan mo ipasa ang language test ng German or Italian or French. Pero dito sa amin, German, kasi nasa German speaking kami. Yung pinaka-first test ko, ang tinake ko, talking or speaking at writing. So, writing ang pasado ko. So, second try, ang tinake ko lang yung speaking kasi pasado naman ako sa writing. So, pasado ako sa speaking. At 92%. Nakalagay 92% or 95% pasado ako. So, kasi ko, ang laki ng kasi dati, yung sa first test ko sa speaking, ang grado ko 75. So, not so good. Then sa yung sa second take ko, 92-95 percent ang napasado ko. So, ayun. So, pasado ko sa writing 8-2 at pasado ko sa talking, speaking B1. So, ayan, yun yung level, guys, level sa German language na kailangan mo i-achieve to apply citizenship or Swiss passport. Ayan. So, hindi lang yan, guys, yan isa sa mga requirements to apply citizenship or Swiss passport. Marami pa mga papers na kailangan mo i-comply. So at least, diba, language test is I've already passed so at least, guys, I've already passed the German test, the language test. So check na siya. Then ibang naman gagawin ko mga steps to apply for citizenship or Swiss citizenship or the Swiss passport. Ayan, so
Tingnan natin, guys. So, ayun, guys. I'm very, very happy what I received from the mail. And actually, I was losing my, how do you say it? Feeling hopeless. So, hindi ko na yata to kaya. Ganyan. So, pero si Papi V, minomotivate ako. And si Julian V din. Kinakausap ko minsan ng German. Sabi ko, oh my goodness. Sabi ko, kailangan ko talaga. Yan. Diba, yung sa German test or language test, isa sa mga requirements to apply citizenship. Meron pa mga iba, guys, may papers, may mga paperworks. Pagkatapos no, may ipasa mo yung mga paperworks mo, pasa mo yung resulta sa German test mo, and then bibigyan ka ng interview. Test siya about sa Switzerland. So, how many cantons, how many festivities do you know in Basel? How many this and that? Anong pinaka-longest or highest mountain here in Switzerland? So, mga ganun na questions. And sinong president? So, ayun, kailangan ko mag-study. So, yun ang ko ngayon, guys. Next steps ko, paperworks, and then study about Switzerland. Ayan. So, yeah, we'll see, guys. And I hope I will receive, and hopefully I will achieve this step by step for my family. Ayan. So, yes. Wish me luck, guys. At thank you again for your support, and God bless. And ayan, thank you, guys. I'm so happy and so proud of myself. Thank you, and God bless, guys. Ciao.